Sa gitna ng Africa, mayroong isang lugar kung saan ang hilaw, hindi kilalang kapangyarihan ng kalikasan ay ganap na ipinapakita. Isang lupain ng nakamamanghang kagandahan kung saan ang Victoria Nile River ay umuukit sa mga sinaunang tanawin at ang hangin ay makapal sa amoy ng ligaw na lupa at ang mga tawag ng mga kakaibang nilalang. Ito ang Uganda, isang bansa na nakaakit sa mga adventurer sa loob ng maraming siglo. Isang hiyas ng buhay na buhay at pangunahing kagubatan. Ngunit ang mismong kagubatan na umaakit sa mga tao ay mayroong sarili nitong madilim na lihim. Ito ay isang lugar kung saan ang kagandahan at panganib ay naglalakad ng magkahawak kamay, kung saan ang linya sa pagitan ng isang hindi malilimutang pakikipagsapalaran at isang hindi maisip na bangungot ay napakanipis. At sa malawak, walang pakialam na katahimikan ng ilang na ito. Isang kwento ang nabuksan na patuloy na nagpapalamig ng dugo at sumasalungat sa paliwanag. Ito ang kwento ng isang dalaga na dumating sa Uganda na may pusong puno ng mga pangarap, ngunit nawala sa hangin. Isang 21 taong gulang na Dutch medical intern na nagngangalang Sofia Coetzee na noong Oktubre ng 2015 ay lumayo sa kanyang safari camp ng ilang sandali at hindi na muling nakita. Ang mga lokal na awtoridad ay mabilis na isinara ang libro sa kanyang kaso. Nag-aalok ng isang simple, maginhawang paliwanag, siya ay biktima ng isang trahedya na pag-atake ng hayop, isa pang kaluluwa na inaangkin ng ligaw. Ngunit ang ebidensyang naiwan, isang bakas ng kakaiba at nakakaligalig na mga pahiwatig ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwentong mas madidilim, mas komplikado at mas masama kaysa sa isang simpleng aksidente. Ito ay isang kwento ng itinanghal na ebidensya, isang pader ng opisyal na katahimikan, hindi kilalang DNA at walang humpay, nakakagigil na paghahanap ng isang ina para sa isang katotohanan na ang isang tao sa isang lugar ay desperadong sinusubukang panatilihing ilibing. Kaya tumira at maghandang tanungin ang lahat ng sinabi sa iyo dahil ngayong gabi naglalakbay tayo sa gitna ng isang misteryo kung saan ang pinakamapanganib na mandaragit ay maaaring hindi isang hayop. Si Sofia Isabella Frederica Coetzee ay isang kislap ng buhay. Ipinanganak sa magandang lungsod ng Amsterdam noong Abril 2, 1974. Siya ang masiglang gitnang anak ni Gerard Coetzee at Maria Kerman. Sa simula pa lang, nagtataglay si Sofia ng magnetic energy. Ang mga nakakakilala sa kanya ay nagpinta ng isang larawan ng isang kabataang babae na hindi lamang kapansin-pansing matalino, ngunit mahusay na lumalabas, na may kapasidad para sa empatya na tila walang hangganan. Nagkaroon siya ng kaluluwa ng isang performer na gumugol ng mga taon sa Amsterdam Youth Theatre School kung saan namulaklak ang kanyang pagkahilig sa entablado. Siya ay may likas na karisma, isang paraan ng pag-akit ng mga tao sa kanyang orbit na may nakakahawang ngiti at isang tunay na pagkamausisa tungkol sa mundo. Ngunit sa ilalim ng artistikong likas na talino ay isang isip na hinimok ng isang malalim na kahulugan ng layunin. Sa kanyang pagtanda, ang kanyang focus ay lumipat mula sa entablado patungo sa mga komplikado ng katawan ng tao. Itinakda niya ang kanyang mga pananaw sa isang karera sa medisina, isang landas na tila ganap na nakahanay sa kanyang pagiging mahabagin. Gayunpaman, hindi siya kailanman nakakulong sa isang pagtugis. Ang kanyang enerhiya ay nangangailangan ng isang labasan at natagpuan niya ito sa sports. Siya ay isang ipu-ipo ng aktibidad. Kung siya ay nasa basketball court, mahusay na nagmamaniobra ng isang hockey stick o nararamdaman ang ritmo ng kanyang sariling mga paa habang siya ay tumatakbo sa sikat na Vondel Park sa Amsterdam. Siya ay, sa lahat ng mga account, isang kabataang babae na niyakap ang buhay ng may bukas na mga bisig, sabik na maranasan ang lahat ng maiaalok nito. Sa edad na 21, si Sofia ay isang medikal na estudyante sa tuktok ng isang napakatalino na hinaharap.
Siya ang embodiment ng disiplina at ambisyon, deftly pagbabalanse sa mahigpit na pangangailangan ng kanyang pag-aaral sa isang serye ng mga part-time na trabaho. Ginagawa ang lahat mula sa pamimigay ng mga flyer hanggang sa pag-aalaga ng bata upang pasiglahin ang kanyang kalayaan. Ang kanyang sukdulang layunin ay magpakadalubhasa sa tropikal na gamot. Ito ay isang pagpipilian sa karera na perpektong nakapaloob sa dalawang puwersang nagtutulak sa kanyang buhay, ang kanyang malalim na pagnanais na gumaling at ang kanyang walang sawang pagnanasa. Hindi siya kontento sa simpleng pagbabasa tungkol sa mundo sa mga libro. Gusto niyang maramdaman ang pulso nito, isawsaw ang sarili sa magkakaibang kultura nito, at ihandog ang kanyang mga kakayahan kung saan sila higit na kailangan. Ang mapangakit na espiritong ito ang naghatid sa kanya sa Uganda noong Agosto ng 2015. Ang 8 linggong internship sa Lubaga Hospital sa mataong kabiserang lungsod ng Kampala ay higit pa sa isang kinakailangan para sa kanyang degree. Ito ay isang pakikipagsapalaran sa buong buhay. Ito ay isang pagkakataon na lumabas sa kanyang comfort zone upang subukan ang kanyang kaalaman sa isang mapaghamong kapaligiran at upang kumonekta sa mga tao mula sa isang mundong malayo. Para kay Sofia, isa itong pangarap na natupad. Mula sa sandaling dumating siya, nauna siyang pumasok sa karanasan. Siya ay nanirahan sa ISEC campus sa Kampala na nakikibahagi sa isang gusali sa isang dosenang iba pang internasyonal na mag-aaral, isang magulo at makulay na sentro ng enerhiya ng kabataan. Sa ospital, mabilis siyang nakakuha ng reputasyon bilang isang masipag at dedikadong intern. Hindi siya natatakot na madumihan ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kasamahan ay namangha sa kanyang hindi natitinag na pangako na naalala kung paano siya lampas sa kanyang mga tungkulin nang walang pagdadalawang isip. Hindi lang siya nagmamasid, nakikilahok siya, tumulong man ito sa mga komplikadong operasyon, tumutulong sa pagbibigay ng bagong buhay sa mundo sa panahon ng panganganak, o kahit na kumukuha ng mop upang linisin ang mga sahig kapag ang ospital ay kulang sa kawani. Siya ay lahat sa, at nang ibigay niya ang lahat sa Uganda, tila niyakap siya ng bansa bilang ganti. Siya ay nahulog ng malalim sa kaluluwa nito, ang init ng mga tao nito, ang kayamanan ng kultura nito, ang nakamamanghang kamahalan ng mga tanawin nito. Desidido siyang kumonekta sa mas malalim na antas kaya nagsimula siyang mag-aral ng Luganda, isa sa mga pinakakaraniwang lokal na wika, para makausap niya ang kanyang mga pasyente at ang mga tao sa kanyang komunidad ng walang hadlang. Ang kanyang pamilya, pabalik sa Amsterdam, ay naririnig mula sa kanya araw-araw. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik habang ikinuwento niya ang kanyang pinakabagong mga pakikipagsapalaran at ang malalalim na aral na natututuhan niya. Ang mga lokal na bata sa Kampala ay sumamba sa kanya. Ang kanilang maliliit na mukha ay nagliliwanag nang siya ay lumitaw. Madalas silang sumusunod sa kanya habang siya ay naglalakad, na naakit sa kanyang magiliw na espiritu at maliwanag na enerhiya. Si Sofia ay higit pa sa isang bisita. Siya ay nagiging bahagi ng tela ng komunidad. Siya ay lubos na nabihag na nagsimula siyang gumawa ng mga plano na bumalik pagkatapos ng graduation. Kahit na nag-iisip tungkol sa posibilidad na bumuo ng isang permanenteng buhay doon. Sa labas, parang fairy tale ang buhay ni Sofia. Isang maganda, matalino at mahabagin na dalaga, naglalakbay sa mundo at tinutupad ang kanyang mga pangarap. Ngunit sa likod ng nagniningning ng ngiti at ang espiritu ng pakikipagsapalaran, si Sofia ay nakikipaglaban sa isang tahimik, personal na labanan. Sa edad na 16, siya ay na-diagnose na may bipolar disorder. Ito ay isang kondisyon na nagbigay ng mahabang anino sa kanyang buhay na nagsasama ng mga magulong yugto ng matinding highs at crushing lows. Lumikha ito ng isang ipo-ipo ng impulsiveness at emosyonal na pagkasumpungin na nangangailangan ng pare-pareho.
maingat na pamamahala. Bagamat alam ng kanyang pamilya at mga malalapit na kaibigan ang kanyang pakikibaka at bumuo ng isang mahalagang sistema ng suporta, bahagi ng kanyang sarili na itinatago niya sa mas malawak na mundo. Sa pamamagitan ng isang maingat na pinamamahalaang regimen ng gamot at therapy, nalampasan niya ang mga hamon ng kanyang kalagayan. Nagsusumikap na mamuhay ng normal hanggat maaari. Kadalasan, nagtagumpay siya ng maganda. Ngunit ang malalim na personal na detalyeng ito, ang nakatagong kahinaan na ito ay magiging isang napakahalaga at tragically confounding piraso sa palaisipan ng kanyang pagkawala. Ang kanyang 8 linggong internship ay natapos noong Oktubre 22, 2015. Ngunit hindi pa handa si Sofia na magpaalam. 2 buwan na lamang ang nagpukaw ng kanyang gana sa mga kababalaghan ng Uganda. Nakaramdam siya ng malakas na hatak upang makita ang higit pa, upang maranasan ang ligaw na puso ng bansa bago bumalik sa nakabalangkas na mundo ng kanyang pag-aaral sa Amsterdam. Nagpasya siyang palawigin ang kanyang pamamalagi ng 2 linggo. Nagpaplano ng isang tourist safari para tuklasin ang sikat na natural na kagandahan ng bansa. Noong ika-23 ng Oktubre, nagsimula siya sa kanyang pakikipagsapalaran. Hindi nag-iisa, ngunit kasama ang 2 pang Dutch na estudyante at isang lokal na trooper na nagsilbing gabay din nila. Para sa mga kadahilanan ng privacy na nagdagdag lamang sa misteryo, ang pagkakakilanlan ng 3 individual na ito na gumugol ng mga huling araw kasama si Sofia ay hindi kailanman isinapubliko. Nananatili silang mga anino sa isang kwentong lubhang nangangailangan ng liwanag. Ang kanilang nakaplanong itinerary ay ambisyoso. Isang 5 araw na whirlwind tour sa ilan sa mga pinaka-iconic na destinasyon ng Uganda. Naglakbay sila sa Fort Portal, Kidepo Valley National Park, Gulu at Pakwach. Bawat isa ay huminto sa isang bagong kabanata sa kanilang pakikipagsapalaran sa Africa. Ang kanilang huling hantungan ay ang koronang hiyas ng sistema ng parke ng Uganda, ang Murchison Falls National Park. Ang Murchison Falls ay isang lugar ng nakakagulat na sukat at kapangyarihan. Ito ang pinakamalaking parke sa bansa, isang malawak na santuaryo ng savanna, kakahuyan at wetland. Ito ay pinakatanyag sa kamanghamanghang talon nito, kung saan ang buong volume ng Victoria Nile River ay napipilitang dumaan sa isang makitid, 23 talampakang bangin na sumasabog sa isang agos ng ambon at matinding galit. Ang parke ay puno ng wildlife, isang lugar kung saan makikita mo ang pangunahing drama ng buhay at kamatayan na naglalaro araw-araw. Ang mga leon ay tumatawid sa matataas na damo. Ang mga kawan ng mga elepante ay gumagalaw na parang banayad na mga higante sa kapatagan. At ang madilim na tubig ng ilog ay nagtatago ng nakamamatay na pasensya ng mga buwaya at ang malupit na kapangyarihan ng mga hipos. Ito ay isang paraiso para sa mga mahilig sa kalikasan, ngunit ito rin ay isang lugar na nangangailangan ng paggalang. Isang lugar kung saan ang isang pagkakamali ay maaaring nakamamatay. Noong ika-28 ng Oktubre, pagkatapos ng magandang pagsakay sa bangka sa Victoria Nile, dumating ang grupo sa parke bandang tanghali. Nagpunta sila sa Uganda Wildlife Authority Student Education Center, ang kanilang planong matutuluyan para sa gabi. Ang sentro ay hindi isang luxury resort. Ito ay basic at functional na idinisenyo para sa mga mag-aaral at mga mananaliksik. Binubuo ito ng mga simpleng cabin, ilang karaniwang lugar, at isang blok ng mga palikuran na matatagpuan malapit lang sa mga pangunahing gusali. Isa itong rustikong outpost sa gilid ng malawak na ilang. Habang ang araw ng hapon ay nagsimulang lumubog patungo sa abot-tanaw, naghagis ng mahabang anino sa buong kampo. Nagsimulang mag-unpack ang grupo. Bandang 6:30 sore,
ang hangin ay lumalamig at ang langit ay nagsisimulang mamula sa mga kulay ng dapit hapon. Si Sofia, na may dalang maliit at walang laman na bote ng tubig na madalas niyang ginagamit sa pagkolekta ng mga naliligaw na piraso ng basura, ay nagsabi sa kanyang mga kasama na papunta siya sa mga banyo. Naaalala ng isang kawani sa kampo na nakita siyang nakatayo malapit sa blok ng palikuran. Hindi pumapasok, ngunit nakatayo lang doon, mukhang nag-iisip. Ang kanyang tingin aniya ay nakadirekta sa Victoria Nile River. Ang tubig nito ay kumikinang sa kumukupas na liwanag. Mga 2,000 talampakan ang layo mula sa kampo. Ito ay isang panandalian, hindi kapansin-pansing sandali. Isang batang babae na naliligaw sa pag-iisip na nakasilweta sa paglubog ng araw sa Africa. Ito rin ang huling pagkakataon na may nakakita kay Sofia Coetzee. Ang mga minuto ay umabot sa 1/4 oras. Ang kanyang mga kasama, tapos na sa kanilang sariling pag-alis, ay napagtanto na hindi siya bumalik. Ang isang kisap mata ng inis marahil ay nauwi sa isang buhol ng pag-aalala. Naglakad sila papunta sa mga banyo at tinawag ang kanyang pangalan. Ang tanging sagot ay ang huni ng mga kuliglig at ang di kalayuang dagundong ng talon. Wala siya doon. Ang kanilang mga tawag ay lumakas, mas apurahan habang sinimulan nilang hanapin ang agarang paligid ng kampo. Ngunit nawala si Sofia. Parang bumuka ang lupa at nilamon siya ng buo. Pumasok ang takot. 15 minuto lamang pagkatapos nilang unang mapansin na nawawala siya, inalerto nila ang mga lokal na tanod ng parke. Ang isang paghahanap ay inilunsad kaagad, isang galit na karera laban sa papalapit na gabi. Ngunit ang kadiliman ay isang mabigat na kaaway. Nilalamon ang mga sinag ng kanilang mga flashlight na ginagawang napakalaking anino ang mga pamilyar na hugis. Niwalis ng mga tanod ang lugar sa paligid ng kampo. Ang kanilang mga tinig ay naghiwa-hiwalay sa gabi, na tinatawag ang kanyang pangalan sa malawak. Hindi nakikinig na ilang. Sa isang desperado, nakakasakit sa puso na pagtatangka na gabayan siya pabalik. Ang kanyang mga kaibigan ay sumakay sa kanilang sasakyan. Inilagay ang kanyang paboritong kanta, Isabella ni Sauti Sol, at paulit-ulit itong tinugtog. Ang umaasang himig ay umaanod sa mapang-aping kadiliman. Isang marupok na panalangin na ipinadala sa kawalan. Walang tugon. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, sa paghahanap na walang nagbunga, kundi ang patuloy na lumalalim na pangamba, isa sa kanyang mga kaibigan ang gumawa ng pinakamahirap na tawag sa telepono na maiisip. Nagawa niyang makipag-ugnayan sa ina ni Sofia, si Maria Coetzee, pabalik sa Netherlands. Ang mga salitang naglakbay sa mga kontinente ay ang pinakamasamang bangungot ng bawat magulang. Nawawala ang iyong anak na babae. Si Maria, na kamakailan lamang ay bumisita kay Sofia sa Kampala, ay nahulog sa isang maelstrom ng takot at kawalang paniwala. Tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Sa sandaling iyon ng pagkaparalisa ng takot, ang kanyang maternal instincts ang pumalit. Agad siyang nagsimulang gumawa ng mga kaayusan upang lumipad sa Uganda, upang mahanap ang kanyang anak. Kinaumagahan, 29 ng Oktubre, nang sumikat ang araw sa Murchison Falls, tumindi ng husto ang paghahanap. Ang maliit na rangers noong nakaraang gabi ay sinamahan na ngayon ng lokal na pulisya at maging ng mga unit mula sa militar ng Uganda. Lumawak ang lugar ng paghahanap. Kumakalat ang isang grid ng pag-asa at desperasyon mula sa student center. Noon nahanap nila ang unang clue. Nakahiga malapit sa hilagang pampang ng Victoria Nile, mga 16 na talampakan mula sa gilid ng tubig. Ang maliit na bote ng tubig na dala ni Sofia. Ngunit ang pagtuklas na ito, sa halip na magbigay ng kalinawan, ay nagpalalim lamang sa misteryo. Bakit ito nandito? Nilakad ba niya ang 2,000 mapanlinlang na talampakan mula sa kampo hanggang sa ilog sa mahinang liwanag? Ang mga pampang ng Victoria Nile ay kilalang-kilalang mapanganib.
Isang pangunahing lugar ng pangangaso para sa mga tugatog na mandaragit ng ilog, lalo na sa pagsapit ng gabi. Ang teorya na nagsimulang mabuo sa isipan ng mga awtoridad ng Uganda ay simple at mabagsik. Si Sofia ay gumala sa ilog at kinuha ng isang hayop. Ito ay isang maayos, trahedya na paliwanag. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ito ay isang paliwanag na magsisimulang masira. Sunod-sunod na sinulid. 40 oras. Sa halos 2 buong araw, nawawala si Sofia. Noong hapon ng ika-30 ng Oktubre, ang grupo ng paghahanap ay gumawa ng pangalawang, mas nakakagambalang pagtuklas. Nakakalat sa mga halaman. Humigit kumulang 164 na talampakan ang layo mula sa kung saan natagpuan ang bote ng tubig. Ang higit pa sa kanyang mga gamit. May isang pares ng hiking pants, isang solong sapatos, ang kanyang salaming pang-araw, isang punit na 1,000 shilling note, at isang walang laman na souvenir bag na binili niya sa Kampala. Ang pinakakaiba at nakakabagabag na detalye ay isang piraso ng tela na pinaniniwalaan na mula sa kanyang pantalon na natagpo ang gusot sa isang sanga ng puno. Isang nakakagulat na 16 na talampakan mula sa lupa. Malalim na mali ang eksena. Ang mga bagay ay nakakalat, ngunit hindi sa paraang nagmumungkahi ng isang marahas, magulong pag-atake ng hayop. Walang dugo. Walang mga drag mark. Walang anumang mga palatandaan ng pakikibaka. Makapal at mabilis ang mga tanong. Paano napunta sa isang puno ang isang piraso ng kanyang pantalon sa taas na 16 na talampakan? Bakit nagkalat ang kanyang mga gamit sa napakalawak na lugar, ngunit walang forensic na ebidensya ng isang marahas na engkwentro? At marahil ang pinakamatingkad na hindi pagkakapare-pareho sa lahat, ang mga lokal na ranger na nag-scoured sa mismong lugar sa unang araw ng paghahanap ay nanumpa na ang mga bagay na iyon ay wala doon. Nagpakita lang sila 40 oras matapos siyang mawala. Ang agarang nakagigimbal na hinala ay ang eksena ay itinanghal na ang mga bagay ay itinanim doon sa ibang pagkakataon, isang sinadya at kalkuladong pagkilos ng panlilinlang na idinisenyo upang lumikha ng ilusyon ng isang pag-atake ng hayop. Nagsisimula ng gumuho ang opisyal na salaysay. Si Thomas Cohen, isang Dutch survival expert at investigator na kalaunan ay nagsuri sa ebidensya, ay malinaw sa kanyang pagtatasa. Ang pantalon, ang sabi niya, ay tila sinadyang pinutol ng kutsilyo at pagkatapos ay napunit, hindi napunit at pinutol ng mga ngipin at kuko ng isang mandaragit. Ang kumpletong kawalan ng dugo, tissue o anumang iba pang biolohikal na material sa damit ay higit pang sumusuporta sa kanyang konklusyon na walang pag-atake ng hayop ang naganap doon. Gaya ng tuwirang sinabi ni Thomas, walang hayop sa lupa ang maingat na maglalagay ng damit ng biktima sa isang puno o maayos na ipamahagi ang kanilang mga ari-arian. Sa kanya at sa marami pang iba, ang eksena ay sumisigaw ng interbensyon ng tao. Para sa mga awtoridad ng Uganda, ang teorya ng pag-atake ng hayop ay isang mabilis at maginhawang paraan upang isara ang isang kaso na maaaring masira ang mahalagang industriya ng turismo ng bansa. Ang isang aksidente ay hindi gaanong nakakapinsala kaysa sa isang krimen. Ngunit ang katibayan o sa halip, ang nakasisilaw na kakulangan nito ay nagsabi ng isang kwento ng isang bagay na mas kalkulado. Walang sinuman sa kampo ang nakarinig ng sigaw. Walang nakitang bakas ng hayop sa paligid ng lugar kung saan natuklasan ang kanyang mga gamit. Ang lupain sa pagitan ng student center at ng ilog ay isang mapanlinlang na halo ng hindi pantay na lupa at makakapal na mga halaman. Para kay Sofia, isang dayuhang hindi pamilyar sa tanawin, ang mag-navigate dito ng mag-isa sa dilim nang walang flashlight ay isang monumental, kung hindi imposible, na gawa. Habang ang opisyal na teorya ay nagulo,
ang pagsisiyasat ay nagsimulang lumiko sa loob na nakatuon kay Sofia mismo at sa nakatagong labanan na kanyang nilalabanan. Ang kanyang diagnosis ng bipolar disorder na dating isang pribadong bagay, ngayon ay naging pangunahing elemento ng kaso. Ang kanyang mga kasama sa ekspedisyon ng pamamaril ay dumating na may mga nakakaligalig na detalye tungkol sa kanyang pag-uugali noong mga araw bago siya mawala. Ikinuwento nila na noong ika-26 ng Oktubre, 2 araw lamang bago sila dumating sa Murchison Falls, nagsimulang magbago ang kilos ni Sofia. Nagsimula siyang makatulog ng mas kaunti, walang humpay na nagsasalita. Ang kanyang mga salita ay nabubulok sa isang rush ng manic energy. Nagsimula siyang gumawa ng mga mapanganib na pag-uugali, nagpupuyat sa tabi ng apoy sa kampo at, ayon sa isang account, posibleng makapinsala sa mga upuan. Ang kanyang mga aksyon ay lumikha ng isang kapansin-pansing pagigting sa loob ng maliit na grupo. Nag-alala ang kanyang mga kaibigan kaya naisipan nilang tawagan ang kanyang ina, si Maria, ngunit nakiusap si Sofia sa kanila na huwag at atubili silang pumayag. Ang tour guide na umaasang mabawasan ang sitwasyon ay iniulat na binago ang kanilang itinerary. Pumili ng mga mas kalmadong destinasyon upang subukan at paginhawahin ang kanyang nababagabag na estado. Para sa isang oras, ito ay tila gumagana. Ngunit sa kanilang pagdating sa Murchison Falls, ang kanyang pag-uugali na tila naging matatag ay muling naging magulo. Sa pagkakataong ito ay may panibago at nakakatakot na intensidad. Ang teorya na lumitaw ay ang kanyang manic state ay ginawa siyang mapanganib na mahina. Marahil ang kanyang impulsivity at mahinang paghuhusga ang nagbunsod sa kanya na mag-isa mula sa kampo. O ang mas nakakatakot, marahil ay naging labis siyang kumpiyansa at pagtitiwala na humantong sa kanya upang ilagay ang kanyang pananampalataya sa maling tao. Ang kalusugan ng isip ni Sofia ay nagdagdag ng isang imposibleng komplikado at trahedya na layer sa misteryo. Bagamat posibleng ipaliwanag ng isang manic episode kung bakit siya maaaring umalis sa kampo, wala itong nagawa para ipaliwanag ang kakaibang pagkakalat ng kanyang mga ari-arian, ang kawalan ng katawan, o ang kanyang ganap at kabuuang pagkawala sa balat ng lupa. Ang kanyang pamilya ay matatag. Habang nahihirapan siya, hindi pa siya nakakagawa ng ganito. Siya ay isang manlalaban, isang nakaligtas, at wala siyang intensyon na talikuran ng buhay na puspusang itinayo niya. Kaya, ano ba talaga ang nangyari sa madilim na gabing iyon sa Murchison Falls? Noong ika-30 ng Oktubre, dumating si Maria Coetcher sa parke, isang ina na itinulak ng isang desperadong pag-asa na sinamahan ng mga opisyal mula sa Dutch Embassy. Agad na tumaas ang search operation. Ang mga police helicopter ay nagsimulang umikot sa itaas. Ang kanilang mga rotor ay tumaga sa masa na hangin. Ang isang dalubhasang drone team na ipinadala ng mga autoridad ng Dutch ay nag-deploy ng kanilang advanced na teknolohiya na iniskan ang malawak na tanawin para sa anumang palatandaan ng nawawalang batang babae. Ngunit sa kabila ng napakalaking multi-agency na pagsisikap, wala silang nahanap. Walang bakas ng paa, ni isang piraso ng damit, ni isang bakas ni Sofia. Ang media ng Ugandan ay nagbigay ng maikli at walang tigil na coverage ng kwento, mabilis na pinagtibay at itinaguyod ang opisyal na salaysay ng pag-atake ng hayop bago magpatuloy. Ang kaso ayon sa kanilang pag-aalala ay sarado. Sa Netherlands, gayunpaman, ang kwento ay sumabog. Sinakop ito ng Dutch media, tumanggi na tanggapin ang simpleng paliwanag. Itinaas ang isang barrage ng mga tanong at tuklasin ang bawat nakakaligalig na posibilidad. Para sa pamilya ni Sofia at sa publiko ng Dutch, hindi ito isang saradong kaso, ito ay isang nakanganga, hindi nasagot na sugat. At sa gitna ng lahat ay si Maria,
Isang ina na tumangging hayaan ang kanyang anak na babae na makalimutan. Hindi siya sumuko. Siya ay bumalik sa Uganda ng higit sa 20 beses. Binago ang sarili mula sa isang nagdadalamhating magulang tungo sa isang mabigat na pribadong investigador. Siya ay walang pagod na nagsagawa ng sarili niyang mga pagtatanong, pag-aaral sa mga opisyal na ulat, at pag-alis ng isang string ng matingkad na hindi pagkakapare-pareho at kahina-hinalang mga pagkukulang. Noong 2019, ang kanyang pagpupursige ay nagbunga ng mahalagang pangunguna. Isang retiradong opisyal ng Uganda Wildlife Authority na nagngangalang Stephen Nsubuga ang dumating na may nakamamanghang pahayag. Sinabi niya na noong gabing nawala si Sofia, nakita niya itong nakikipag-ugnayan sa isa pang opisyal ng Uganda Wildlife Authority sa kampo. Ang pangalawang opisyal na ito nang tanungin ay tahasang itinanggi na nagkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan sa kanya at hindi maipaliwanag ay hindi kailanman formal na tinanong ng mga awtoridad sa pagsisiyasat. Nahukay din ni Maria ang isa pang malalim na nakakabagabag na katotohanan na hindi pa kailanman isiniwalat sa paunang pagsisiyasat. Sa mismong gabing nawala si Sofia, isang kampo na naglalaman ng humigit kumulang 400 bagong recruit ng UWA ay aktibo 1.2 milya lamang ang layo mula sa Student Education Center. Sa daan-daang mga lalaki sa ganoong kalapit, ang tanong kung ang kanilang mga alibi ay nasuri ng maayos sa hangin. Ang lahat ng mga nakuhang gamit ni Sofia ay ipinadala sa Netherlands para sa masusing forensic analysis. Ang mga resulta ay isang bomba. Kinumpirma ng DNA testing na sa kanya ang mga bagay. Ngunit nagsiwalat din ito ng iba, isang bagay na sumira sa nag-iisang biktima na salaysay, ang pagkakaroon ng hindi kilalang lalaki na DNA. Ito ang unang piraso ng matigas, siyentipikong ebidensya na tumuturo sa pagkakasangkot ng ibang tao. Inilipat nito ang focus mula sa isang trahedya na aksidente patungo sa nakakatakot na posibilidad ng isang kriminal na gawa, isang pagdukot, o mas masahol pa. Sa napakaraming tao sa kalapit na lugar, ang itinatanghal na hitsura ng kanyang mga gamit at ang pagmamadali ng mga awtoridad sa paghatol ang multo ng pagtatakip. Pero bakit? Ito ba ay upang protektahan ang isang nagkasala na individual, marahil isang taong may mga koneksyon? Ito ba ay upang maiwasan ang pagpuna sa hindi sapat na seguridad sa isang pambansang parke? O mas madaling sisihin ang walang patawad na ilang kaysa manghuli ng halimaw ng tao? Sa paglipas ng mga taon, ang mga teorya ay umiikot. Ang bawat isa ay higit na nakakatakot kaysa sa nakaraan. Ang opisyal na kwento ng pag-atake ng hayop ay halos na-debunk ng mga independenteng eksperto. Ang posibilidad ng isang hindi sinasadyang pagkalunod o pagkaligaw lamang sa siksik na bush ay isinasaalang-alang. Ngunit nang walang narinig na hiyawan, walang bangkay na nakabawi mula sa ilog at walang mga labi ng tao na natagpuan sa parke, ang mga sitwasyong ito ay tila lalong hindi malamang. Saglit na naaliw ng mga awtoridad ang ideya ng pananakit sa sarili, isang kalunos-lunos na resulta ng isang bipolar episode. Ngunit ito ay palaging mariin na tinatanggihan ng kanyang pamilya. Nagpinta ng larawan ng isang dalagang umiibig sa buhay, puno ng mga plano at pangarap para sa kinabukasan. Ang teorya ng isang voluntaryong pagkawala na pinili lang ni Sofia na lumayo sa kanyang buhay ay hindi gaanong kabuluhan. Siya ay malalim na konektado sa kanyang pamilya at ganap na nakatuon sa kanyang mahirap na landas sa medisina. Ang talikuran, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay ganap na salungat sa kanyang pagkatao. Nag-iwan ito ng pinakamadilim at, para sa marami, ang pinakakapanipaniwalang teorya sa lahat na si Sofia ay biktima ng isang krimen, malamang na isang pagkidnap o isang pagkilos ng human trafficking. Ang teoryang ito ay umaayon ng malamig sa ebidensya. Ang itinanghal na eksena ng kanyang mga gamit,
maingat na inilagay upang iligaw. Ang presensya ng hindi kilalang lalaking DNA na iyon, isang makamulto na pirma ng isang salarin, at ang kahina-hinalang kawalan ng transparency mula sa mga lokal na awtoridad. Ang katotohanan na walang mga palatandaan ng isang pakikibaka, walang dugo, at kahit na anumang malinaw na mga bakas ng paa, kahit nasa kanya, ay nagpapahiwatig ng isang pagdukot na isinagawa ng may nakakatakot na kahusayan. Itinuro nito ang isang mandaragit na ganap na nakahuli sa kanya. Marahil ay hinikayat siya palayo sa kampo sa ilalim ng isang maling pagkukunwari. At pagkatapos ay dinala siya sa ibang lugar. Ang kakulangan ng mga truck ay maaaring magpahiwatig ng isang taong may malalim na kaalaman sa lupain. Isang taong may kasanayan sa paglipat sa ilang nang hindi nag-iiwan ng bakas. At ibinabalik tayo nito sa nakakapanghinayang katotohanan ng pagsasanay ng 400 yuwa recruits na mahigit 1 milya lang ang layo, mga lalaking sinanay sa mga ganitong uri ng kasanayan. Ang manic state ni Sofia ay maaaring naging madali at mahinang target para sa isang taong may intensyong mandaragit. Walang tigil sa pakikipaglaban ang kanyang pamilya. Ang walang humpay na paghahanap ni Maria Coetcher para sa katotohanan ay isang patunay ng kapangyarihan ng pagmamahal ng isang ina. Siya ay nakalikom ng mga pondo, kumuha ng mga pribadong investigador, at naglapat ng patuloy na panggigipit sa parehong Dutch at Ugandan na mga awtoridad upang pigilan ang kaso ng kanyang anak na babae na lumamig. Noong 2019, pinangunahan ng kanyang mga pagsisikap ang pampublikong taga-usig ng Uganda na opisyal na mag-utos ng isang bagong pagsisiyasat. Ngunit napakabagal ng pag-unlad na hinadlangan ng pandaigdigang pandemya at lokal na halalan. Noong 2021, itinutulak pa rin ni Maria ang direktang paghahambing ng DNA sa pagitan ng hindi kilalang profile ng lalaki at ng pangalawang opisyal ng UWA na di umano'y nakita kasama si Sofia. Isang pagsubok na maaaring linisin ang kanyang pangalan o magbigay ng tagumpay sa kaso na lubhang kailangan. Ang pinakahuling pag-unlad ay dumating noong Hunyo ng 2025 nang si Michael Kajumba, ang tour guide na namuno sa grupo ni Sofia, sa wakas ay nilitis. Ang paglilitis, gayunpaman, ay hindi para sa kanyang pagkawala, ngunit para sa pagpapatakbo bilang isang gabay na walang wastong lisensya, isang kadahilanan na pinagtatalunan ng mga awtoridad na maaaring nagambag sa trahedya. Sa panahon ng paglilitis, muling tumistigo si Steven Ninsubuga, ang retiradong opisyal. Sinabi niya na si Sofia at ang kanyang mga kaibigan ay nakakagambala, nagpapatugtog ng malakas na musika, at nasa mga unang oras ng umaga, si Sofia ay nakitang kumatok sa mga panel at kahit na sinusubukang sunugin ang damo, malinaw na mga palatandaan ng isang malubhang yugto ng kalusugan ng isip. Sinabi niya na binalaan niya ang gabay si Michael na kansilahin ang biyahe at dalhin si Sofia sa isang ospital, ngunit ang kanyang babala ay hindi pinansin. At ilang oras lang, wala na siya. Hanggang ngayon, ito pa rin ang tanging pagsubok na konektado sa kaso, isang legal na paglilitis na sumayaw sa mga gilid ng gitnang masakit na tanong. Nasaan si Sofia? Ang misteryo ng nangyari sa maliwanag, adventurous na medical na estudyante mula sa Amsterdam ay nananatiling hindi nalutas. Ang kanyang pamilya na pinamumunuan ng walang humpay na si Maria ay nagpapatuloy sa kanilang pakikipaglaban para sa mga sagot. Isang paghahanap para sa isang katotohanan na nabaon ng maraming taon sa ilalim ng mga layer ng panlilinlang, kawalan ng kakayahan, at ang nakasusuklam na katahimikan ng kagubatan ng Uganda. Kaya ngayon, ibinabalik ko ito sa iyo. Ano sa tingin mo ang nangyari kay Sofia Coetcher? Ito ba ay isang trahedya, isang sa 1 milyong aksidente, isang kaso ng isang kabataang babae na nabiktima ng mga panganib ng ligaw,
gaya ng inaangkin ng mga awtoridad ng Uganda? O ang mga kakaibang pahiwatig ang itinanghal na ebidensya, ang hindi kilalang DNA at ang pader ng opisyal na katahimikan ay tumuturo sa isang bagay na mas makasalanan? Siya ba ay biktima ng isang kakilakilabot na krimen, dinukot at pinatahimik ng isang mandaragit na lumalakad ng malaya? Ipaalam sa akin ang iyong mga teorya sa mga komento sa ibaba. Well, yun ang nagtatapos sa video ngayon. Talagang umaasa akong nagbigay ito sa iyo ng mahalagang insight sa ilan sa mga pinakanakaligtaan na mga kaso sa buong taon. Kung nakita mong kawili-wili ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-like, pag-subscribe at pag-on ng mga notification upang manatiling updated at hikayatin kami. Salamat muli sa iyong oras at suporta. Marami pa sa daan kaya manatiling nakatutok.